Higit sa road structure at mga batas, disiplina ang sagot para sa ligtas na kalsada. Yan at iba pang road safety education campaign sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Linisin ang sidewalks at solusyonan ng kawalan ng disiplina. Iyan ang simple pero malinaw na panawagan ni Senator Win Gatchalian para ayusin ang estado ng road safety sa bansa. Sa Voice of Volvo Forum na inorganisa ng Harryfield Asia Resources, sinabi ng senador na ang mobility nagsisimula paglabas pa lang ng bahay. Pero ang mga bangketa na dapat sanay daanan ng mga tao, nawawala. The low-hanging fruit that we can implement right away is to recover the sidewalks. I think we're the only country in the world that do not have sidewalks. Our sidewalks are actually either used for parking or even used for vendor stalls. They're used for everything other than walking. Pero hindi lang infrastruktura ang may problema, pati na rin ang ugali ng mga Pinoy. At ayon kay Gatchalian, discipline goes both ways, sa mga road user at law enforcer. Para naman sa political scientist na si Dr. Grace Hammond, cultural ang punot dulo ng problema. Ayon sa kanya, wala tayong kultura ng pagsunod sa batas, maging pagpapatupad nito. We obey only because we are afraid of the penalties. That can be. So kung pwede mong takasan yung penalty, he'll go around the bush and you will not follow traffic rules, for example. Sinang-ayunan ito ni DOTR Assistant Secretary Jojo Reyes at sinabing ang pag-amin na may mga problema ang first step para maresolba ang mga ito. Our road management system is quite a challenge. The roads, the infrastructures, the vehicles, and the attitudes or character of the road users. Binigyang diin naman ni Dr. Manny Biona ng DLSU at Executive Director ng EVAP na hindi kaya na isang ahensya lamang ang kikilos. Kailangan ng pagtutulungan ng bawat isa, mula sa gobyerno, sa pribadong sektor, lalo't higit ang mga Pilipino. Number one would be the policies and the enforcement. And then second is the education. Yeah, I think if we're able to address those immediately, somehow it would have a big impact. Then as we address also our infrastructure. Bahagi rin ang Volvo ng solusyon sa tulong ng mga makabagong car tech gaya ng nasa ES90 sedan na ilulunsad nila ngayong taon. The sensors could provide assistance to the driver if he feels sleepy, if he's drowsy, if he's drunk. The car just won't move. And the car, because of AI and automation, will really drive you on the side of the road. So this is very important, I would say, as a support to how we could improve better driving on the road. Pumirma rin ang Volvo ng kasunduan sa DLSU para sa road safety education. Dala ang best practices at bagong tech para sa mga estudyanteng Pilipino. Layunin nitong isulong ang culture of mindful mobility na magsisimula sa simpleng hakbang, gaya ng paglalakad ng ligtas sa mga sidewalk. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.